Hello guys, this is Yuta from server S288. Hmm. As per request ng mga tropa ko sa bagong server sa S574, gagawan ko ng mini tutorial or guide tong Eternal Fire. Usually itong EF, dati kasi EF 80 plus ton umano sa Cloud Song lumabas, pero ngayon as early as level 75 meron ng EF. Okay. Sa EF, kailangan mong makaipon ng 10 pieces na Eternal Feather para ma-activate mo or masamon tong EF. Check natin itong skills niya. Okay. Ang kinagandaan dito sa Eternal Fire, yung magkakaroon din kasi siya ng shield. Pag skill mo, sabay shield. Okay. Tapos sa skin niya, ipapakita ko lang. Pag nakabuo na kayo ng or nasamon nyo itong Eternal Fire, ito yung una nyong makakuha. Every pet event, naglalagay yung dev dito ng ng bagong skin nito ni EF. Bawat skin may skin attributes na mga pwede makuha. Kaya mas maganda kung makolect nyo lahat tong na to, mga skin yung EF. Kasi malaking tulong din to, tsaka dagdag boost din sa BR. Especially itong dalawang to. Pag meron ka niyan, auto switch yan. Kada skill mo, from blue to red, tapos red to blue. For example, ganito. Pag nag-i-skill ka, magbabago ng kulay kagad dyan. Yun. Yan. Ang kinagandaan pa dito sa Eternal Fire, itong skill talent niya. Sa mga may bago pa lang or beginners pa lang yung nila, EF nila, itong page talent po yung makukuha nyo pa muna. Usually okay din tong page talent lang Tapos kada activate mo nito, ang skill effect niya, na-awaken siya +1. Mas maganda dito pag na-awaken niya to lahat. Pinaka max awaken yung max awaken level 12, katulad ng EF ko. Itong page talent number 2, maganda to kasi nag-heal to Ito bagay ito sa mga oracles, guardians, tapos commander. Kaso wala na akong nakikitang gumagamit nito ngayon. Unlike dati, gamit na gamit talaga to. Kasi sobrang uuna talaga yung mo dito. Characters mo. Ito yung pinaka hinahabol talaga dito. Itong page talent number 3. Kasi sobrang nito, damage. Lalo na pag na-fully max mo to. Kaya lahat ng skill effect nito, ipo-full max mo. Tapos, ang isa pa, ito, yung mga attack talent niya. Dapat ma-pull mo to, +5/+5. Kasi masasakit yung EF mo pag naka +5 to. Yan. Mas maganda pagka, na-pull mo yan. Medyo magastos na lang yan, guys, kasi kailangan mo maraming maipon nitong nebula. Tuwing event, meron yan. Pagka dismantle mo, kunyari, for example, yung event, pag may nakuha kang, example lang ganito, pwede mo yun yung pang-redeem. Pang-redeem mo siya ng nebula. 200 niyan is 10 pieces ng nebula yung maano mo. Kaya medyo magastos din to 10 pieces. Sobrang magastos na lang. Pero worth it yan. Kasi sobrang lalakas talaga dito yung mo, yung EF mo. Usually pagka fully max tong EF mo, kahit Holy Spirit pa yan, kaya mong iwanit yan Kasi masakit talaga to, lalo na yung page 3 talent nito. Tapos fully max na to mga niya, attack talent. Tapos isa pang pag-investan mo dito kay EF is itong emblem niya, dapat yung max na.
Dito naman sa emblem, ang kinagandaan nito, dagdag stats din to. For example, yan, makakuha ka ng 25 strength, physics, mga ganyan, agility, endurance. Pwede ka magapit dito eh, kung anong gusto mo talagang basic stats. Ito yung medyo madugo. Itong itong na, ano ba tawag dito? Alam ko ano na to eh. 6 star pet gear. Itong pinakamagandang makuha, sana mabuo itong loyalty. Kasi dito sa loyalty plus additional basic stats. 250. Kaya dapat pag may loyalty ka, dapat lahat yan naka plus 1. Plus 1 loyalty, plus 1. Kasi pag nabuo mo lahat ng pet gear na yan, plus 1 loyalty yan, kahit di siya naka-activate yung hero mo, magkakaroon ka ng 250 na basic stats. Kunyari, for example, AG user ka, magkakaroon ka ng dagdag na 250 na AG. Di ba maganda yun? Pero pag hindi pa naman nakapuli plus 1 loyalty yan, 200 lang yan. Pagkakalam ko 200. Tapos, pagka hindi gamit mo yung EF mo, hindi mag-activate yun. Or hindi magdadagdag ng basic stats yun. 200. At isa pa, yung talagang pinag-aanuan dito, to talaga medyo madugong gastusan to. Itong makabuo ka ng Frost Loyalty. Frost Loyalty, bago ka makabuo niyan, kailangan mo ng 10 pieces na lightning stone para makabuo ka ng Force of Lightning. O tamo, makabuo ka ng isa, may 18,000 BR dagdag ka agad. Tapos aside that, dito mo naman maiipon yan yung sa guild donate naman. Kailangan may malakas ka mag-donate dito para makakuha ka naman dito ng Frost Stone. Kailangan mo rin ng 10 pieces niyan. 10 pieces para makabuo ka ng isang Frost Force. Tsaka mo pagpapatungin sa Frost of Lightning para maging Frost Loyalty. Sakit, di ba? Sobrang gastos na ito, promise. Ginawa ko dyan dati para makabuo lang yan. Sa ito? Ito. Lahat ng pwede kong i-unlock dyan, ina-unlock ko yan. Unlock ko lahat yan, bibili ko lahat yan para lang ipunta dito sa guild donate. Kasi every 4,000 ang guild donate mo, pwede kang mag-redeem ng isang Frost Stone. Kaya isipin mo, sobrang gastos niyan. For example, mag-guild donate ako ng Windbell, 66 lang yung dagdag. 66 lang. Sobrang baba, di ba? Kaya isipin mo yung magagastos mo dyan. Pero worth it yan na investment. Dahil pag nakabuild ka na ng Frost Loyalty para sa EF mo, yung kalaban mo, pet skill ng kalaban mo, hindi ma-activate yun. O hindi siya makakapag-skill ng pet for 10 seconds. Ganun kaganda tong Frost Loyalty. Masisil kasi yan eh. Masisil yung pet skill ng kalaban mo ng 10 seconds. Tsaka mo banatan ng banatan. Ito talaga for PvP to. For PvP. Kaya nga lang, sa sobrang hirap nito makabuo. Tsaka yung investment pa lang dito sobrang laki. Yan guys. Ano pa ba? Pasensya na pala sa boses ko. Medyo kakatas lang kasi ng duty ko. Ka-idea lang ako gumawa ng gantong bagong video. Kasi nagtatanong din yung mga bagong tropa sa 574. Kaya medyo crack pa boses ko. Galing ako sa 24 hours duty. Ano pa ba? Tingin ko yun lang. Yun lang naman.
Tapos mas maganda, kung talagang ito talagang pag-aano mo 'tong EF, mas maganda siyang i-sol link sa mga UR. For example, iso-sol link mo siya dito sa flame welder o kaya naman dito sa Gale. Pero kasi ako, mas pinukusan ko muna sa Pyro 'to para yung itong fax ko naka-link naman dito sa may flame welder ko para medyo may damage siya kasi di pa open yung talent nito talent page. Unlike dito sa Samu na open na. Ayan. Kulang na lang ako dito ng 2 awakened Pero mukhang di ko na rin hahabulin yun kasi mas hahabulin ko na tong mga to. Yung attack. Masakit din tong Samu ko Ito. Yan. Ito yung pang ano natin. Guys, ito pala, itong Peripet Essence na to. Pag may mga sobra na kayong mga feathers o kaya yung mga ano ni Samu, pwede mong i-dismantle yun tapos makakuha ka ng 10 pieces nito. Yun yung pang awaken ng talent nito ng ano natin. Ng mga pet talent. Yan. To, check natin sa ranking sa pet. Top 1 yung ano ko, yung Samu ko. Okay guys, yun lang. Salamat, Mamba out. Uma noite convocou, talvez senta ou com o popô. Uma noite convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor.